Lagyan ng bulaklak araw-araw. Tingnan mo naman mga taong itong naloko, hinahalikan pa. Oh. Eh tingnan mo nga ngayon, sa pandemya ba, may hahalik pa dyan. Eh bawal na yan. Yan tuloy. Merong pa pupunas dito, punas doon. Hahalikan pa, kakahiya kayo sa Diyos. Naloko kasi kayo. Bawal yan. Masamang espiritu ang umaakay sa mga sumasamba sa ibang Diyos. Yan ay pagtataksil, pakikiapid, laban kay Kristo, laban sa Ama, laban sa Espiritu. Muli po mga kaibigan, ako po'y lubos na bumabati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Salamat po sa lahat na nakapag-subscribe na po. Maraming salamat sa lubos ninyong suporta sa akin hanggang noon, mga kaibigan, mga kababayan, lalong-lalo si kapatid na Milo. No? Sa oras na ito, may napanood po akong video na gusto ko pong bigyan ng komento. Ito po ay si Cardinal Tagle. Ang video ito, ganito ang kanyang sinabi. No? Panoorin po na lang natin. Original sin is humanity's state of sin which resulted from the fall of our first parents. And this sin committed by Adam and Eve because of their disobedience to God and the deception of evil was and is transmitted to every human being that came after them. For according to Catholic teaching, it is transmitted to the descendants of Adam along with human nature, but involves no personal responsibility or personal guilt on their part. Was and is transmitted to every human being that came after them. Was and is transmitted to every human being that came after them. So, yang sinabi ni Cardinal Tagle, mga kaibigan, na yung kasalanan daw na nagawa ni Adan at saka ni Eva ay na-transfer sa lahat ng mga tao. So, ibig sabihin kasi ng mga pari dito ay yung kasalanan ni Adan na nagawa niya nung dinaya ng ahas ay namana ng mga tao. Yun po yung kanyang sinabi. Was transmitted to every human being, sabi niya. Alam nyo mga kaibigan, mahirap kasi nating paniwalaan yung mga paliwanag ng mga Iglesia Katolika eh. Kung sa bagay, sabi naman niya na yung teaching na yun daw ay Catholic teaching. So, wala tayong problema doon. Catholic teaching lang naman pala yun. Hindi naman pala biblical teaching, no? Eh kasi sa Biblia, mga kaibigan at mga kababayan, hindi po ganon ang sinasabi sa banal na kasulatan na yung kasalanan ng ating mga ninuno o magulang ay mamanahin ng anak. Walang ganon. No? Pero ang nakalagay sa Biblia dito po sa Ezekiel chapter 18 sa verse 20, ganito ang ating mababasa. Ang kaluluwa na nangagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay nasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. So, malinaw mga kaibigan, na yung kasalanan ng magulang ay hindi matransfer o hindi magdadanas ang anak
ng kasamaan ng kanyang tatay. Walang ganon. Kasalanan ng aking ama ay ako magdadanas ako sa parusa sa kanyang kasalanan. Mamamana ko yung kanyang kasalanan. Ganun pa, mga kababayan. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Pero wala tayong tutol doon sa sinabi ni Cardinal Tagle, kasi yun po yung kanyang sinabi na teaching ng Catholic o Catholic doctrine po nila yon. So wala tayong problema doon, no? Mga kaibigan. Pero sa Biblia po, para hindi po maligaw ang mga taong bayan, ang mga gustong sumampalataya sa Diyos, dapat sa Diyos po tayo maniniwala. Sa teaching po ng Biblia tayo makinig, hindi po tayo makinig kung kani-kanino. Kasi ang Diyos po ang nagsabi na si Kristo po ang ating pakinggan. Hindi po kung kani-kanino. Kaya yung sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika na pari lang daw ang dapat mag-interpret at magturo dahil sila daw ang may authority, ay naku po, hindi po, no? Kasi sa Biblia po, kung ang tao ay nakabasa sa banal na kasulatan at nauunawaan niya, dapat ito'y sundin niya. At kung ano yung nasa talata, dapat gawin niya. Yan po ang nakalagay doon po sa Revelation chapter 1 sa verse 3. Kaya mahirap lang kasi talagang paniwalaan ang pinagsasasabi itong mga defensor o naninindigan sa doktrina ng Iglesia Katolika. Kung sa bagay, inaamin po naman nila na yun po ay doktrina ng Iglesia Katolika. Pero hindi po yun biblical teaching na kung saan hindi po tayo maliligtas sa aral ng tao, kundi sa aral ng Diyos po tayo maliligtas. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 17 sa verse 5, ganito ang sinasabi ng talata. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kanino tayo dapat magtiwala? Hindi tayo dapat magtiwala kung kani-kaninong tao, mga kababayan. Kung yung kanyang sinasabi ay wala naman sa Biblia, ay hindi po tayo magtiwala doon. Dapat ang pagtiwalaan po natin kung yung binabasa ay nasa Biblia, yun po, no? Sa verse 7 sabi niya, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung original sin, hindi na transfer yan sa bata. Maaari magaya ng tao pag siya ay lumaki na. Pero yung bagong panganak, kapag bagong silang, ayon kasi sa mga pari, mga Iglesia Katolika, yung bagong silang, namana na niya yung kasalanan ni Adan. Mantakin mo yon, bagong silang, namana na, may namana na, at ang namana pa ay yung kasalanan. Ang pagkaalam ko kasi yung mana, kung ano yung namamana ng tao, yung pagmeme-ari ng kanyang tatay. Yun po yung mana. Bagong silang yung bata, pinamanaan agad ng Diyos ng kasalanan. Parang ganon ang lumalabas sa kanila. Ay mali po mga kapatid. Kasi ang original sin,
na nakikita natin dito po sa Biblia, mga kababayan, dito po sa Genesis chapter 3, sa verse 17, ganito ang sabi ng sumulat ng Genesis. At kay Adam ay sinabi ng Diyos, ito ang sabi ng Diyos kay Adam, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain. Niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang original sin, mga kaibigan, ayon sa talata, ay si Adan mula sa pakikinig niya sa salita ng Diyos o mula sa pakikinig niya sa Diyos, ay ibinaling niya yung kanyang pakinig sa kanyang asawa. At dahil nakinig sa kanyang asawa, nag-obey o sumunod sa kanyang asawa, hindi na sumunod sa Diyos. So ang original sin, mga kaibigan, ay yung hindi pagsunod o pakinig o makinig sa utos ng Diyos at makinig ka sa utos ng tao. Yun ang original sin. Na mula sa pakikinig ni Adan sa Diyos, ibinaling niya yung kanyang pakinig na kinig sa tao, sa kanyang asawa. At ang mahirap pa dito, nakinig sa kanyang asawa, sumunod pa sa bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Kaya mahirap yung sumunod ka sa utos ng tao Lumuhod ka sa mga ribulto, mahirap yon, masama yon. Sabi ng Diyos, huwag kang luluhod. Tapos napakinggan mo yung taos, nakinig ka sa kanya, lumuhod ka sa kahoy na pinagbabawal ng Diyos. Yun. Nakuha mo yung kasalanan. Pero nung bagong panganak ka, hindi mo pa nakuha yon, hindi mo pa namana yon. Ito yung hindi po namana ng batang bagong panganak. Ang lupit naman, no? Kasi yung bagong panganak, wala namang asawa yan Para sundin niya yung asawa niya. May asawa pa ba yung bata? Kapapanganak lang. Tapos alam na niya kung paano sumunod. Hindi nga niya alam yung batas Hindi niya nga alam yung kasalanan. Ba't mo aatangan? Ba't mo bautismuhan? Binyagan? Para hindi mapunta sa limbo. Asan ang katwiran mo doon? Bautismuhan mo yung bata para maligtas? Kahit mamatay yan, wala pang kasalanan yan kasi bagong silang yan. Consider na anak ng Diyos yan. Yung bagong panganak na bata, consider yan anak ng Diyos. Mga kababayan, anak ng Diyos. Kaya nga ang salita, ang aral ng Biblia, ay magbalik loob kayo sa akin upang kayo'y aking patatawarin, sabi ng Diyos. Bakit? Kasi humiwalay. Paglaki kasi ng tao, pwede siyang humiwalay kapag mayroon na po siyang unawa at mayroon na po siyang sariling kaisipan. Maaari siyang humiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa niya ng mga kasamaan. Kaya sabi ng Diyos ay, kung hindi kayo magsibalik loob sa akin, hindi ko kayo patatawarin. Bakit magbalik loob? Dahil anak sila dati ng Diyos. Kapag nilalang ka kasi ng Diyos, anak ka ng Diyos, kaibigan Miguelito. Yan. Mahirap talaga nating paniwalaan itong sinasabi ng mga Iglesia Katolika, mga kababayan. Dahil, alam nyo, ang isa sa mga nakita ko, meron pang video ng isang pari dito,
ito mga kaibigan, gusto ko pong ipakita. Ang panahon ng Kwaresma ay ipagdiriwang natin kasama si San Vicente Ferrer. Ang isa sa mga pinagdidiwang ng Iglesia Katolika ay si San Vicente Ferrer. Ewan ko kung sino yan, ano? Tuloy na lang natin. Na ating patron. Yan, patron pa nila. Patron Ang panahon pala. ng Kwaresma ay pagkakataon upang balikan natin ano talaga ang ating pinagsimulan at saan tayo patungo. Pangkaraniwan nating sinasabi, tayo ay galing sa alabok at babalik tayo sa alabok. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Sapagkat ang totoo po, hindi tayo galing sa alabok. Ayan, so, sa video ni Bishop Villegas, pinamalian niya yung lagi daw natin sinasabi na tayo'y galing sa alabok at babalik tayo sa alabok. Pinapamalian niya yon. Parang hindi naman tama yon, sabi niya. Hindi naman talaga tama yon. Kundi ang totoo, sabi niya, hindi tayo galing sa alabok. Kasi, lagi kasing sinasabi ng mga mangangaral, lalo pag may patay, ang tao ay galing sa alabok. At sa alabok din babalik. O diba, ganon? Mga pare, ganon din pero si Bishop Villegas, para sa kanya ay mali. At ang totoo, ano yung totoo? Tuloy natin. Hindi tayo galing sa alabok. O saan galing? Hindi tayo galing sa alabok. Tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Tayo ay galing sa pag-ibig ng Diyos. Ayan, so, tayo daw ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Tayo ay galing sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya. Kung tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang, di babalik din tayo, mamamatay din tayo dahil sa pag-ibig ng mga magulang. Ganun ba yung ibig sabihin, mga kababayan? Hindi daw tayo galing sa alabok. Ito, binatikos din ito ni John Ray John Ray, kumusta ka, kaibigan? Binatikos din ito ng taga Punto por Punto. Yung sinabi ko na tayo ay galing sa alabok. Hindi daw totoo rin. Ayon sa taga Punto por Punto. Kundi tayo daw ay galing talaga sa pag-ibig ng ating mga magulang. Ang pinapalabas nila noong nag-mate. Noong nag-mate itong mother at father natin o yung nanay at tatay natin, dahil sa kanilang pag-mate, nabuo tayo. Doon daw tayo galing. Mga kaibigan. Hindi naman ako tutol doon. Nagaling tayo doon. Pero tayo talaga galing sa alabok at uuwi tayo sa alabok. Hindi mo mapapasinungalingan yan. John Ray. Hindi mo mapapasinungalingan yan. Kasi ikaw ay nanggaling sa tatay mo at yung tatay mo nanggaling sa tatay niya at yung tatay niya nanggaling sa tatay ng tatay niya at yung tatay ng tatay niya nanggaling sa katatayan niya. Hanggang bumalik kay Adan na nanggaling si Adan sa alabok, kaya pati ikaw nanggaling ka din sa alabok. Kaya ka nga babalik sa alabok Kaya mahirap lang talaga nating paniwalaan, mga kababayan, ang sinasabi ng mga defensor ng Iglesia Katolika dahil buong Biblia binabangga O meron pa akong ipapakita sa inyo, mga larawan, no? Ito mga kapatid, nakita ko lang po ito sa internet na kung saan nila kinuha yung larawan ni Maria. Ito yung larawan ni Maria na
meron po siyang kalong-kalong na bata. Ang original yan, mga kababayan, kung atin pong hanapin sa history, itong larawan ni Maria na yan ay kinuha sa larawan ni Semiramis na may kalong-kalong na bata. Ito si Semiramis at si Thamos. Ito yung ipinagdidiwang ng Iglesia Katolika ng December 25 na kapanganakan daw ni Kristo, pero ang totoo na napanganak sa December 25 ayon sa history ay si Sol Invictus, mga kababayan, no? So, yan, bakit kaya magkaarngi? Ito'y, ano lang kaya ito? Aksidente lang kaya ito, mga kapatid? Kung aksidente lang, bakit napakaraming similarity o pagkapareho ng satanismo sa Iglesia Katolika? Ba't ang dami? Kung sa bagay, hindi ko naman sinasabing satanismo yung Katolika, mga kababayan, no? Hindi ko po sinasabi. Pero ang tanong ko lang, bakit ang daming similarity? Bakit marami silang pagkapareho? Tulad na lamang po yung si Birhen Maria nila, magkapareho yung itsura ni Semiramis. At yung mga iba pang mga may kalong-kalong na bata. Tulad nito, itong number 1 si Semiramis. Ewan ko kung sino yung mga iba na dyan. Pero lahat ng ito ay mga Diyos-Diyusan ng mga pagano. At isa na dyan, nakaarngi nila o kaasping nila ay yung larawan ni Birhen Maria na may kalong-kalong na bata. Yung number 12. Ito napansin ko lang, mga kapatid, ano? Ito pa, no? Magbigay pa ako ng mga iba. Tulad nito, tignan nyo yung kamay ng mga papa. Yung kamay nila nakaganyan, no? Nakaganyan. Anong itsura, no? Alam nyo, may nakita ako, ganyan din yung kamay ng Panginoong Hesukristo nila yung Kristo na ginawa nila ng rebulto, ganyan din, nakaganyan din. So yan ay sign nila. Ewan ko kung ano ibig sabihin. Pero ang pinagtatakahan ko, pati ang mga rebulto ng mga satanismo o Church of Satan ay ganyan din. Ayan ganyan din magkapareho nakaganyan pareho. Yan ay sign. Ewan ko kung anong klaseng sign yan. Siguro peace, no? Pero ba't pati yung Church of Satan meron yan? At pati yung star, mga kababayan, na pinauso po ng Iglesia Katolika, nasa Church of Satan din. Pati yung cross na sinasabi nilang pantaboy ng demonyo, sa Church of Satan meron din. O heto, mga kababayan, yan. Yung inapakan ng lalaki, o pastor siguro nila ito, o ministro, star. Yan ay logo ng Church of Satan. At doon sa harap, makikita po ninyo, mayroon pong malalaking krus doon. Yun nga lang ay baliktad, no? At meron ding rebulto doon sa harap na kung saan nakaganyan. Magkapareho sila yung sign ng Panginoong Hesukristo nila. Nakaganyan din. Ba't magkapareho? Ito, napansin ko lang, no? Mga kababayan, bahala na kayo kung anong isipin ninyo. Hindi ko naman sinasabi magkasabwat itong dalawa. Yung Church of Satan at saka Church of Catholic. Hindi ko sinasabi magkasabwat, pero napansin ko lang marami silang pagkapareho. Magkahawig. O eto pa, mga kapatid. Yung star
na kung saan ay si Tamos, pati yung ewan ko kung anong tawag nila itong sombrero ng pare, pero mayroon pong simboliko katulad yung star ng mga satanismo. Ito, pasensya po kayo mga kaibigan, ano? Hindi ko naman po sinasabing satanismo ang Iglesia Katolika. Pero ang napansin ko lang, bakit marami silang pagkapareho? Yan lang ang kune-question ko dito. At yung pero mitre ang tawag yata dito. Dahil mitre naman nakalagay dito, no? Dito yung dadagon mitre o yung nakatakip dun sa kanyang ulo, yung Diyos-Diyusan kasi ito, no? Sabi dito, the head of Dagon, the fish god of Babylon. So, Diyos-Diyusan pala ito ng Babylonia, yung ganung estilo o ganung style. Yung parang fish o isda, yung nasa sombrero niya. Fish of God, sabi dito ng Babylon. Mitre, the Dagon mitre. Alam nyo mga kababayan, the mitre of the bishop, mitre pala tawag doon, no? Magkapareho o parang magkapareho. Inibalang ng kaunti para hindi siguro halata. Ba't ganon? Mga kaibigan, ba't ginaya? Parang ginaya O eto pa, meron pa, no? Ano pa? Tulad yung, ito kasi, ito rin, no? Ito, parehas lang. Yung aking ipinakita, no? Meron pa siyang talata dito, no? Yung tabernacle pala ni Moloch, merong ganong design o sign, no? So, magkapareho po yung nasa mitre ng pare doon sa simboliko o logo, ewan ko ano tawag dito, ng doon sa tabernacle ni Moloch. Magkapareho. Merong similarities, ano? Ano pa yung marami pa mga kaibigan, tulad nito. Ayan. Yung hawak po ng demonyo na parang anghel, ay meron din yung hawak ng mga Iglesia Katolika. Ito mga kaibigan, kung sa bagay, hindi naman po natin sinasabing totoo yung mga nakita natin dyan po sa internet, pero maaari ito ay paninira ng mga kalaban ng mga Iglesia Katolika, mga kaibigan. Pero ang nakakapagtaka lamang po dito, marami po silang similarities, no? Gaya na lamang po yung isang video ng Church of Satan na kung saan ay nagbabautismo sila ng kanilang miyembro. Kung paano nila binabautismuhan ang kanilang miyembro, tulad din yung ginagawa ng mga Iglesia Katolika kapag sila po'y bumautismo sa bata. Ang pinagkaibahan lang, heto mga kaibigan, panoorin natin. Yan po ay baptism ng Church of Satan, na kung saan yung kanilang miyembro, sinusulatan nila ng krus yung kanilang noo. Sinusulatan nila ng krus. Yan ang style ng baptism ng Church of Satan. Ang pinagtatakahan ko lang po dito mga kaibigan, ang Iglesia Katolika, kapag sila po ay bumautismo sa bata, nilalagyan din ng sign na krus sa noo. No? Nga lang, ang pagkaibahan lang ng kaunti, yung bata ay binubuhusan ng
isa o dalawang kutsarang tubig. Yun lang po ang pinagkaiba. Pero pareho sinusulatan ng krus sa noo. Kung pang-adya sa kaaway yung krus, ba't pati si Satanas o yung Church of Satan dyan po sa Amerika yata yan ba't magkapareho? Ba't hindi takot? Ba't yan pa yung ginagamit nila pambautismo? At pati sa church nila, meron ding krus dun sa harap. At pati yung kanilang logo ay star. Na yan ang pinauso ng mundo ngayon, na kung saan meron silang tinatawag na pailaw. Pailaw sa star. Alam nyo, medyo nakakaduda Yung star yung star logo ng satanismo. Yan pa yung pinauso. Mga kababayan, alam naman po natin na si Satanas ay isa siya dating star. How shall we recognize you? Dahlia DeVille. I got a camera like that. And what it is it's an empowerment ritual that allows our members to identify either their real name or a pseudonym. It's how they want to be known in the Satanic Temple and in the greater Satanic community. And it's an empowerment ritual. It's just for them to really, be able to express themselves without fear or repercussion or shame or anything. And then at the end of it, we'll give them a little black inverted cross if they want on their forehead. So. Various state projects. We're gonna go with Matt. How's it going? I can give you my email. That one was. I was like, oh my gosh, it's so cute. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Si Satanas kasi isa siyang pinuno ng mga kerubin. Tala sa umaga. Binansagan din tala sa umaga. Itong si Satanas, mga kaibigan at mga kababayan, anupat na hulog ka, sabi ni hula ni Isaiah, mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Tala sa umaga ang tawag kay Satanas noon, mga kaibigan. Star, morning star. Yan ay isa sa simboliko o sign o logo ng Church of Satan. Kasi si Satanas man, dati tala sa umaga. Binansagan tala sa umaga. Ayon sa ating nabasang talata. Pero nung nakita ng Diyos ang kasamaan sa kanyang puso, ay inalis sa kanyang pagiging tala sa umaga. Maaring, nung nandito na sa lupa, ginawa niyang logo, yung star. Ang pinagtatakahan ko lang, bakit pinauso ngayon ng mundo yung star? Kaya meron silang tinatawag na pailaw. Pinauso nila yung pailaw na yan Nakakatakot yan, mga kababayan, ano? Malay natin. Kasi kung basahin mo yung history, yung pinagdidiwang na pinangunahan ni Aurelian, si Sol Invictus, na kung saan ay tinatawag din star o sun. Ngayon, ang mundo, ang pinagdidiwang, yung pailaw. Medyo mag-isip lamang po tayo ng kaunti, mga kababayan. Alam nyo, mga kapatid, sana itong mga sinasabi ko ay hakbang para sa inyo para magsuri.
Hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ako. Kundi ito'y gawin nyo lamang pong umpisa bilang hakbang na magsuri. But ang dami nilang similarities yung ginagawa po nila, mga kababayan. Bakit ang dami? Yan yun po yung Sol Invictus, yung Sun. Meron din ganun ng mga pari Yan Simboliko ng araw yan Pati yung krus. At yung doon po sa Vatican, yan po, meron po dyan isang session hall na kung saan yung architecture design niya mukhang, ayan po, mukhang ahas. At sa loob nito, mga kaibigan, nung kinunan ng malayo-layong konti, ang architecture design niya, ganyan ang lumabas, parang ahas. Yung kanyang design, parang ahas. Di ba kayo nagdududa, mga kaibigan? Di ba kayo nagdududa? So ito, kapatid na Miguelito, ang mga katanungan lang na lumitaw sa aking mga kaisipan, bakit ang daming similarities sa mga ginagawa po ng Iglesia Katolika. Ito'y mga tanong lang, At pati nga yung picture daw ayon sa internet, ito hindi ko naman pinapatunayan na totoo, pero ayon sa internet, yung mukha ni Pedro Calungsod ay hindi daw yun yung totoong mukha, kundi ayon sa nagpintor o gumawa sa larawan na yan, ay ayon lamang sa kanyang imahinasyon. Ba't ganun? Ito po ba ay aksidente lang na marami silang pagkapareho? So yan po mga kaibigan, bahala na po kayo mag-isip. Hindi ko naman sinasabi totoo lahat ang mga bagay na ito. Pero sana po ay yung talagang gustong maligtas at magsuri, magiging isang hakbang po ito para hanapin po ninyo ang katotohanan. Ang programang Expose the Truth ay nagsasabi po ng mga bagay tungkol po sa banal na kasulatan. Mag-subscribe po kayo mga kaibigan. Maraming salamat po.